Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday si Ma'am Katita Dar. And also, happy 63rd birthday kay Ma'am Army Mirabueno from Toronto, Canada. At syempre, i-greet natin ng happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dun sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, nanguna po si Robel Ferrer Official, meron siyang 42 na mga comments. Nandyan din si Amelia Hogo, meron siyang 33 na mga comments. Tess Faraon, meron siyang 30 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 26 na mga comments, and Jonathan Kamasusa, meron siyang 25, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, ang dami ho natin pag-uusapan ngayong araw. Lalo na, ang dami ho nag-request sa atin, ating mga kababayan, mga viewers, na pag-uusapan natin itong analogy ni Sara Duterte tungkol sa kanyang airplane statement, mga kababayan. Talagang nakakatawa, no? Talagang very viral at ginawang katatawanan itong si Sara Duterte. Kasi nga, di ba, maling-mali talaga ang kanyang sinabi, napakatanga at bobo. Manang-mana ho itong mga DDS sa kanya, mga kababayan. Pero pinagtatakpan nila yan. At saka kung ano man yan, mamaya pag-uusapan natin yan. At syempre, pag-uusapan din po natin mga kababayan itong mga paninira ng mga DDS kasi nga diba si President BBM ay nandun ngayon sa US. Siya ay aatin mga kababayan sa General Assembly sa UN. At doon siya magsasalita in front ho sa UN Security Council. Ang dami hong paninira ho ng mga DDS. Kasi nga, hindi naman talaga daw yan ang ipinagpupunta ni PBBM doon, kundi magpapa-ospital daw mga kababayan. Di ba, gonggong talaga eh. At meron ding ipinakalat na fake news itong si Harry Roque kasi gusto niyang isalba sa kahihiyan itong si Sara Duterte. Kung ano yan, pag-uusapan natin yan mamaya. But before that, dito muna tayo ho sa issue ng langis, ng gasolina, ng diesel. Kasi nga 'di ba mga kababayan, meron hong nag-viral na presyo ng gasolina at saka diesel doon ho sa Valenzuela, if not mistaken, na umabot ho ng 105 pesos mga kababayan per liter. Isipin nyo yan, 105 pesos, ang taas talaga eh. Dito sa amin mga kababayan is only 74 pesos, 74 point something. Kasi nga, before nag-vlog si Ivan, tinignan ko muna. Siyempre, ganun tayo eh. Before tayo mag-vlog mga kababayan, chinek ko muna yung mga presyuhan dito sa gasolinahan dito sa amin. Actually, meron kaming 5 dito na gasolinahan. So, yung ginagamit ko na reference na price, fuel price natin, yan ho ay sa COL. Bakit COL si Ivan? Kasi nga, sa 5 gasolinahan dito sa amin, yan ho ang pinakamahal. So parang estimated lang or para pinaka-maximum na presyo ng langis or ng gasolina dito sa amin. So yan ang ipinakita ko. And the rest, hindi ganun kalayo. Medyo 1 peso lang or 2 pesos lang yung layo ng presyo ng gasolina dito sa amin. So I choose COL kasi nga medyo mahal eh. At least meron tayong idea mga kababayan. Pero itong ginawang kabulastugan, itong pambubudol naman at saka nag-take advantage yung gasolinahan na yan doon sa Valenzuela na kung saan nag-take advantage siya sa issue sa military conflict doon sa Middle East. Kung na yan, ipapakita ko muna sa inyo. For more details, let's watch this.
Nagulantang ang netizens sa 105 pesos kada litrong presyo ng diesel sa isang gasolinahan sa Valenzuela City sa gitna yan ng inaasahang oil price hike dahil sa tensyon sa Middle East. Kita sa nag-viral na picture na ito ang oil price board ng isang gasoline station sa Paso de Blas, Valenzuela City. Nasa 105 pesos ang kada litro ng diesel dito. 90 pesos naman ang kada litro ng green oil o yung unleaded at 90 pesos ang presyo ng kada litro ng premium oil. Ang litratong ito ay mula sa transport group na Manibela na ayon sa panayam ni Marvel Buena sa programang Point of Order ng Abante ay noong March 6 ay nasa 90 pesos daw ang nakapost na presyo ng diesel hanggang sa nitong Sabado umakyat na ito sa 100 pesos. Agad na umani ito ng batikos online. Una na kasing inanunsyo ng Department of Energy na sa Martes pa, March 10, sisimulan sa buong bansa ang oil price hike na epekto ito ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Ibig sabihin, hindi maaaring magtaas ng presyo ng petrolyo ang anumang oil company simula March 6 hanggang 9. Pero ng personal na inspeksyonin ng Billionaire News Channel ang nag-viral na gasoline station ngayong araw ng linggo, napalitan na ang presyo sa price board nito. Nakalagay dito na nasa 74 pesos and 30 cents na ang presyo ng diesel kada litro. 61 pesos and 90 cents kada litro ang green oil at 62 pesos and 20 cents kada litro naman ang sa premium oil. Sinubukan natin kunin ang panig ng pamunuan ng gasoline station pero hindi pa ito sumasagot sa amin. Gayunpaman, ilang mga motorista na ang sinulit ang pagkakataong makapagpakarga ng full tank para na hindi naabutan ng oil price hike. Kaya lagi ko pinupukip ngayon, umaga pala pinupultan ko na yung motor ko. Nagkara-ready na palagi sa trabaho kasi madaling araw palagi may pasok ko eh. Eh kung wala masirado na sa gasolina, wala, di ako makapasok sa trabaho. Una nang hinimok ang publiko na i-report ang oil companies na hindi lumalaban ng patas at agad na nagpapatupad ng advance oil price hike. George, hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy nga ang gasoline station na to dito sa Paso de Blas, Valenzuela City sa tamang pagpapatupad at patas na pagbebenta ng kanilang krudo magmula ng i-replace yung kanilang price board dito, no? Pero ayon sa mga nakausap nating katiwala ng gasoline station, pagpasok nila ay naabutan na raw talaga nila na replace na yung price board na yan at wala raw silang idea kung paano in the first place ay napalitan ng 100 plus pesos yung presyo ng kanilang diesel at kung paano rin naman na ibalik sa dati yung presyo ng kanilang krudo. Pero sa ngayon ay wala pa tayong nakikitang senyales ng anumang paghaba ng pila ng mga motoristang nais magpakarga ng full tank sa kanilang mga sasakyan ahead of the expected oil price hike na mangyari on Tuesday. Okay, so dito sa amin mga kababayan, ang pinakamababa na presyo ng gasolina dito sa amin is yung Caltex. Kanina, dinaanan ko mga kababayan, so tinanong ko, bakit 59 pa lang? Kasi yung ibang mga gasolinahan dito, umabot na ho ng 73, 74, 75. So bakit 59? Kasi according ho sa sinabi ng may-ari doon sa Caltex, inubos nila muna ang kanilang stocks. Inubos muna mga kababayan. Di ba sinabi ho yan ng DOE at saka ng ating presidente ng BBM na meron pa hong reserve ang mga gasolinahan. Di ba meron sila mga depo mga kababayan? Yung depo nila, kayang-kaya nilang i-covered yung 2 to 3 months ho na supply or stocks nila. Kayang-kaya nila mga kababayan. Pero yung ibang kasing mga gasolinahan, nag-take advantage sila. Diba? Napakabudol talaga eh. Na diba dapat silang tumulong sa mga kababayan natin? Dapat tumulong sila. Hindi yung binubudol nila mga kababayan. Alam naman natin, hindi tayo tanga. Alam natin na meron silang stocks. Pero nag-take advantage kasi. Ibig sabihin ng scam itong gasolinahan mga kababayan. At dapat talagang isumbong yan sa DOE or sa ating gobyerno. Diba? So dapat tulong-tulong tayo. Kapag meron kayong nakita mga kababayan na lampas 76 pesos na presyo ng gasolina, isumbong natin yan. Kasi ka diba yung DOE, nagpalabas sila the other day, not the other day, that is March 7 yata yun, if not mistaken, naglabas sila ng order strict rules na tungkol dito sa presyo na hindi dapat lalampas ng 76.50 pesos
ang presyo ng gasolina or diesel. So dapat isumbong natin sila. Okay? So ngayon, dito muna tayo mga kababayan sa nakakatawa na post ho ng ating kababayang BBM supporter. Kasi ito mga DDS, di ba laging naninira, gunggong talaga eh. Kasi ipinapakalat nila, gusto kasi nilang ipakita sa mamamayang Pilipino, lalo na doon sa mga tanga at hindi naman marunong mag-research basta narinig na nila sa mga sinasabi ng mga DDS na daw walang ginagawa ang ating President BBM. Binaliwala lang daw ni PBBM yung mga OFW sa Middle East. Di ba yan hanggang lang ipinapakalat at wala daw ginagawa si President BBM. So ngayon, meron ng sumabog, meron ng napuno na ating kababayang BBM supporter. Ito ang kanyang banat. Dahil ina ko our country, our blood country na binagbaboy ng mga Marcos. Ano daw? That's enough, our land country na binababoy ng mga Marcos. Naririnig mo ba sinasabi mo, ha, Ditche? Hoy, excuse me, ha? Yang bunganga mo, ang baboy, para sabihin ko sa'yo. Kung hindi naupo, ang mga Marcos, ha? Paano na? China na ang bansa mo. Wala ka nang dadap ng Pilipinas. Tanga. Huwag kayong magkunyari na mahal nyo ang Pilipinas dahil hindi Pilipinas ang mahal nyo, mga gaga. Ha? Ang mga Duterte ang mahal nyo, hindi ang Pilipinas. Ang kapal ng pagmumukha mong sabihin mong binababoy ng Marcos ang Pilipinas. Hello, sino ba ang nagpatuloy ng pogo sa Pilipinas? Nung nasa Malacanang pa ang Duterte, sino ang nagpatuloy ng labas-pasok na drug lord sa Malacanang? Sino ang nagpapatuloy ng mga pokpok sa Malacanang? Ngayon sasabihin nyo ang Marcos ang baboy? Kung magsalita kayo, kala nyo pinaglalaban nyo ang Pilipinas? Che! Para sabihin ko sa inyo, hindi naglilingkod ang mga Duterte sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang naglilingkod sa mga Duterte. Wala na silang ginagawa kundi maghintay ng katapusan para sumahod. Example, yung nasa kulong, nakakulong na dyan sa dahig. O ano, anong hinihintay niyan? Di ba mayor yan? O ano, kung laitin nyo ang presidente, ganun-ganun na lang. Pero pag nakaproblema kayo dyan sa ibang bansa, ano ang takbo nyo? Gobyerno din, di ba? Mga letsi kayo, tangina nyo. Pilit nyong pinabababa ang presidente, resign BBM. Tapos, sino ipapalit nyo? Si Sara? Anong maitutulong ni Sara sa bansa? Sige nga. Kaya ba ng Sara nyo ang ginagawa ni BBM ngayon? Alam nyo yan sa sarili nyo. Alam na alam nyo na hindi kaya ni Sara ang mga ginagawa ni BBM ngayon. Kung hindi dahil sa isang Marcos, hanggang ngayon ninanakawan pa rin ang Pilipinas. Hanggang ngayon nandyan pa rin sa Senado ang mga kurap. Si Marcos lang ang may lakas na loob na nagsiwalat ng mga buwaya sa loob ng Malacanang. Tapos sasabihin nyo si Marcos ang baboy. Ang ina mga ito. Alam nyo kung anong natitira lang sa inyo. Puro lang kayo yabang, pero wala kayong alam. O, di ba? Wasak na wasak. Kasi baboy ang pag-uutak at pag-uugali nitong mga DDS. Alam niyo mga kababayan, times like this no, merong military conflict, merong crisis doon sa Middle East, paano na lang kung si Sara ang naging presidente? Isipin nyo na lang yan mga kababayan, isipin nyo na lang yan kung si Sara Duterte ang naging presidente. Kaya ba niya? I don't think so. Diba? Isipin nyo lang ho, ano na kaya ang nangyari sa Pilipinas ngayon? Tapos ngayon mga kababayan, alam niyo ba na ginawa din katatawanan ng mga estudyante itong si Sara Duterte? Gusto niyo example mga DDS? Yes, ginawa na hong katatawanan ito si Sara Duterte dyan sa eskwelahan. For more details, let's watch this. Oh, di ba? Example lang yan. Nakatawa talaga eh. Ang ibig sabihin, ayaw ho ng mga Gen Z dito kay Sara Duterte. Kasi hindi naman yan tanga eh. Hindi bobo at tanga ang mga Gen Z. Alam na alam nila itong ginagawang katarantaduhan ni Sara Duterte. So manang-mana dyan, itong mga DDS. Diba? Kaya nga mahilig sila mapakalat ng mga fake news mga kababayan at kapag babalik rin natin sila, galit na galit. O diba? Anong lagi na sinasabi? Sana makarma ka. Sana daw kunin ka ng Lord Gunggong talaga eh. Kasi ayaw nila na lagi nating pinipitik or dinidibang itong kanilang poon na si Sara Duterte. Sa ngayon, forward tayo dito sa pagpunta ni PBBM doon sa UN. At saka before natin pag-uusapan mga kababayan, yung ipinakalat ho ng mga fake news ng mga DDS, syempre balita muna tayo. Kasi nga diba si PBBM talagang rockstar na rockstar eh. Diba meron sinasabi ang mga DDS noon na si President BBM daw ay banned sa Amerika. Diba lagi niyang ginagamit nila na narrative yan? Banned daw si PBBM sa Amerika, tas ito daw si FL Lisa hindi daw makakapunta sa Amerika. Bakit?
kasi meron dang murder case mga kababayan at meron din daw drug case. Ano yan mga DDS? Bakit nandun ngayon sa US si President BBM at saka si Efelisa? Napahiya kayo, no? Kasi nagpapaniwala kayo sa mga sinasabi ng mga DDS. Hindi kasi kayo marunong mag-research. So ito mga kababayan, nung dumating na si PBBM doon sa UN. For more details, let's watch this. Dumating na sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa 2 araw na working visit. Live mula sa New York, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mase, anong pakay dyan ng Pangulo ngayong araw? Nako, Jester, tatalakayan ni Pangulong Bongbong Marcos yung posisyon ng Pilipinas pagdating doon sa nangyayaring gulo sa pagitan ng Amerika, Iran at ng Israel. Pero maliban dyan, isa doon sa mga highlights talaga ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa New York ay yung pagkampanya niya para ibigay sa Pilipinas yung pagiging non-permanent member ng United Nations Security Council. Mula sa airport, sinalubong ng mga tauhan ng Philippine Mission si Pangulong Marcos sa kanyang hotel. Hindi pa man nagsisimula ang trabaho rito sa PBBM o ni PBBM sa New York, agad kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta kung anong mapapala ng Pilipinas kung magkaroon man tayo ng pwesto sa UN Security Council. Depensa ni Palace Press Officer Claire Castro, layo nitong mabigyan ng boses ang Pilipinas sa usapin ng kapayapaan at seguridad. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Maganda sa iba nating mga kababayan, instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas para nalangka. Kada rehiyon ang botohan ng UN Security Council sa pagpili ng bansang mabibigyan ng non-permanent seat mula 2027 hanggang 2028. Sabi ni Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez, importante ang posisyong ito na ikakampanya ni PBBM sa UN. Bukod sa tension sa Middle East, hindi pa rin daw tapos ang issue sa West Philippine Sea. Kalaban ng Pilipinas sa pwesto ang sa UNSC ang Kyrgyzstan. Sorry, excuse me. Sorry. Can you open it up, man? We can see you. Oh, di ba? Ang gwapo ni PBBM. Ang ganda din ni Efelisa, mga kababayan. Tapos natawa ako doon sa mga post ng mga kababayan natin noon, ng mga pro-admin supporter. Kasi napansin din nila yung mga security ni PBBM. Yung mga security detail niya, kasi ang gagwapo daw, mga kababayan, at tatangka din. O di ba? Magandang lalaki na, matatangkad din. So yun ang napansin ho ng mga pro-admin supporter, yung mga security ni PBBM. So ngayon, nandun ho siya sa UN, mga kababayan. At saka later, hour from now, if I'm not mistaken, magsasalita na si PBBM doon sa in front ho ng Security Council. Kasi yan ho'y napaka-importante, mga kababayan. Very important ho yan. Siyempre ang mga DDS, wala silang alam kung ano yung ipinunta ni PBBM dyan. Wala silang alam, kundi nagsasayang lang daw ng pera, mga kababayan. Nagsasayang ng pera, gunggong talaga eh. Hindi kasi nila alam na yan ho ay working visit. 2 days working visit ho yan. At saka mga DDS, para alam nyo, hindi naman yan basta-basta pupunta si PBBM dyan sa assembly na yan kung hindi siya inimbitahan. Diba nakakatawa talaga eh, ganun kasi kabobo at tanga ang mga DDS. At saka ipapakita ko sa inyo DDS, itong post ng ating kaibigan na si Thea Tan. Sabi niya, why does a United Nations Security Council seat matter? Because this is the body that decides how the world responds to wars, sanctions, and international crisis. If the Philippines sits there, we are not just watching global decisions, we help shape them. Note, only 10 countries out of 193 UN members sit on the Security Council
at a time. So ganun ho kaimportante ang Pilipinas. At saka DDS, ganun ho katrusted ng ibang mga leader si President BBM. Kaya siya inimbitahan. At saka magsasalita dyan si BBM sa UN, siyempre tungkol ho sa crisis dyan sa Middle East. Isa yan sa kanyang agenda, mga kababayan. And the rest, siyempre tungkol na sa ekonomiya, tungkol na sa mga investment, at isa din sa kanyang agenda dyan ay yung kahalagahan ng mga babae. Gets na natin, mga DDS. Sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo, mga kababayan, kung ano ang ginawa ng mga DDS dyan sa labas ho ng UN. Kasi nga diba, inabangan nila kagabi at meron na sila mga sinasabi na mga katangahan at kabulukan, mga kababayan. Ito ang ating example. For more details, let's watch this. Lang ito. Naka-live ka kasi kanina hindi kami naka-live. Sige, ganun ko na lang. Hello guys, di ba kababayan po, welcome to my live. This is your DJ Sordo Solanap, at of course nandito po tayo ngayon, kung saan background po natin sa likuran po dito ho. Yun po yung exclusive po dito na hotel na kung saan ang Presidente Marcos ay nandito po kayo sa New York para po sa kanyang speaking engagement na nakatakda po dyan bukas sa United Nations. At kasama ko po dito ngayon, may mga plaka po dito, Marcos Resign, ang grupo po ng ng Sara Duterte Supporters o SDS ng Maisog, at of course ito po si Sir ng Patriotic po, at atin po silang interviewin po dito para sa exclusive po natin na kapanayam dito lang, live dito sa New York. Alright, magandang gabi. Si Jocelyn sa Sara Duterte Supporters New York at Hakbang ng Maisog USA. Kasama ko yung aking VP, Finance Manager, at saka si Pong sa Patriotic Filipinos. Nakatayo kami sa harapan ng hotel kung nandoon ang ating Pangulo na walang pakialam kung may problema sa Middle East. Nandito siya sa isa sa pinakamahal na hotel sa Manhattan. Pong. Magandang araw po sa lahat, ako po si Pong Alerta, isa pong OFW na nandito sa New York. Kami po ay nandito upang ipakita sa ating Pangulo, sa ating bangag na Pangulo, na siya ay hindi karapat-dapat na maging Pangulo pa ng Pilipinas. Ang dami ng problema sa Middle East. Sa ating mga kababayan na OFW, ang aming simpatiya ay nasa inyo. Ang aming pagdasal ay nasa inyo. Ngunit pinabayaan na kayo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Anong ginawa niya ngayon dito? Nandito nagwaldas dito sa New York City. Magkano ito? Per night dito is 1,500 yung minimum. So kung naka-suite in dollars. So in minimum. Tingnan mo yung mga sasakyan na diyan nakatambay. That is $100 per hour. Standby yan, Standby, $100 per hour. Ilan nakita ko? 4, 5. So they are spending $500. Walang ginagawa dito. May mga driver dito, wala naman silang alam kung ano yan. At kanina po, nandito ako kanina, nag-live din ako sa Patriotic Filipinos. Nakita ko si Secretary or si Ambassador, UN Ambassador Manalo. So nandito siya kanina. Nako po, mga kababayan, may report ako sa inyo. Hindi na po suburban ang kotse niya. Mercedes-Benz na po. Okay? Wow. So, ganon po kasaklap ang gobyerno natin. Naka-Mercedes-Benz na. Okay? Nag-upgrade na. Ngunit tayong mga OFW, naghihingalo doon sa bansang sa Middle East. Okay po? So, ganyan po ang pangyayari sa gobyerno natin. Tigilan na natin sana itong mga kagalukuhan na to. Gumising kayo, manawagan ako sa AFP, manawagan ako sa PNP, gumising kayo, mga talawan kayo, wala kayong bayag. Maraming salamat po. So kanina marami kami, kasama namin yung worst enemy namin few years ago, naging kaibigan na namin kasi na sila pareho kami na anti-Marcos. So ang sa amin lang, yung promise ng DFA ba yun? At saka OWA na $200 per OFW. Ang ending naging 20. Yun ang sinabi ni Ma'am Eloy. Ma'am Eloy, shout out sa inyo dyan sa Dubai. So marami kaming, we were wondering. Alright. So sa likod namin, meron ding mga
anti-Marcos doon. So, parang wala siyang peace of mind ngayon dito eh. Kasi talagang ang daming nagagalit. Gusto ko lang itong i-share sa inyo, no? May mga haka-haka na pupunta siya ng St. John Hopkins Hospital in Baltimore. Pwede po yan. Kung by land, that's 3 hours from New York. Pero pag mag-helicopter, 30 minutes, 45 minutes, nandun na siya. Ang John Hopkins ay may helipad. So, posible na, kaya kami nandito ngayon, inaabangan namin, posible na aalis siya at pupunta doon dahil magpapagawa ng kanyang puwet na inayos ni Mr. Puwet, ni Mr. Tubig. So, mga kababayan, nandito po kami. Hindi po kami aalis dito hanggat hindi natin makikita kung anong mga... Kasi usually, ang New York ay tinatawag na the city that never sleeps. So, ito ngayon, nandito ngayon ha. So, makikita nito ngayon, marami itong mga kababalaghan na mangyayari dito. At alam naman natin na kahit saan may cocaine. Maraming cocaine sa New York. Okay? So, first class cocaine nandito sa New York. Walang fentanyl na kasama. So, yan ang siguro pinuntahan ng bangag na Marcos Jr. dito sa Amerika. O, di ba? Ganyan ho kababoy ang pag-uutak ng mga DDS. Nandun sila kasi nga inaabangan daw nila mga kababayan kung saan ang lakad ni President BBM at saka ni Felisa. Kasi according sa kanila, ang kanilang theory, baka daw pupunta si BBM doon sa hospital. Kasi daw mapapaayos, di ba? Binanggit niya nga eh, di ba? Kasi daw sinira ang kanyang puwet ni Mr. Tubig daw mga kababayan. O di ba? Ginamit na nila yung piki na video ni Dean Chase. Ang pagpunta daw ni PBBM dyan sa Amerika para daw mapagamot sa kanilang puwet. Gunggong talaga eh. Di ba? Ang sarap pitikin mga kababayan. Tapos tingnan nyo, hindi nila alam kung ano yung ipinunta ni PBBM dyan. Wala silang alam. Tapos mayroong binanggit yung isang babae mga kababayan tungkol sa UN na magsasalita daw si President BBM tungkol sa kababaihan. Diba? Tapos nilait nila si PBBM at saka si Felisa. Bakit daw sa dinami-dami daw pwede pag-usapan mga kababayan, bakit daw si PBBM yung magsalita tungkol sa kababaihan? Bakit? Kasi nga ang nasa isip nila, yung gawa-gawa na peking video AI ni Dean Chase na merong kabimbangan daw yung first couple na lalaki, mga kababayan. Yan ang hindi nila binitawan na naratibo. Nag-stick sila dyan mga kababayan kasi feeling nila totoo yung video na peke na ipinakita ni Dean Chase. Nakakatawa talaga no? Ganon kasi yung mga pag-uutak ng mga DDS at saka napansin nyo ba, pinalitan nila yung pangalan na DDS. Umiiwas na sila sa pangalang DDS. Bakit si Ivan? Kasi gano'n na ho kabaho, gano'n na ho katae ang pangalang DDS. At nakakahiya na ho yung pangalang DDS. Kaya ang daming umiwas sa pangalan na DDS. Kasi hindi na sila DDS, mga kababayan. Ano sila ngayon, Sir Ivan? SDS na. Napansin niyo ba? SDS na sila, mga kababayan. Sara Duterte, supporter. O diba? Bakit hindi na DDS? Kasi napahiya sila. So ngayon, nagsik sila sa pagiging supporter ni Sara Duterte. So ngayon, doon sa kanilang sinabi na doon daw sa hotel na mamahalin, nagstay si President BBM. Magkano daw yung renta doon? Per night mga kababayan is $1,500 US per night mga kababayan. $1,500 US. Nagsayang daw ng pera si PBBM. Paano sila nakakasiguro na hindi kayang bayaran ni PBBM yung $1,500 US out of his pocket? Sa tingin ba nila hindi kayang bayaran yan ni PBBM? Napaka-yaman ho ng Marcos DDS. Alam natin yan. Alam nyo yan kasi noon ginagamit nyo rin yan pang-asar, di ba, sa mga kakampings na napakayaman ho ng mga Marcos. Pero ngayon, bakit ganun na ang inyong naratibo? Nag-iba na. Nakalimutan nyo ba na sinabi nyo noon na napakayaman ho ng mga Marcos? So kayang-kayang bayaran ho yung $1,500 US. At magkaano lang ho yan? Kapalit ho na magandang outcome or output sa lakad ni BBM dyan sa UN. Diba? So ngayon, dahil ng asar at dahil naninira itong mga DDS mga kababayan, ipapakita ko sa inyo itong comment ni Yusek Claire Castro tungkol kay Sara Duterte. For more details, let's watch this. The government, she said that napakadaling magpadala ng eroplano. She mentioned a friend na nakauwi daw from Dubai
despite the airspace closure. She mentioned na ang dami daw na ayaw umuwi, allegedly dahil wala daw may bibigyan na trabaho ang BBM administration. Unang-una po, siguro, at dyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon, ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon, at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po ang ating pagbabasihan ng desisyon. So mas maganda po talaga ang isang leader natin ay marunong mag-isip, marunong magdesisyon, hindi para pa sarili lamang kundi para sa buong bayan. Oh, di ba? Wasak si Sara Duterte. Winasak ni Yuse Claire Castro, mga kababayan. O, di ba? Ganun kasi katanga at saka hindi nag-iisip ito si Sara Duterte. So, kailangan ho natin ng isang leader DDS yung marunong mag-isip, marunong mag-analisa, at saka hindi basta mema lang. Kasi si Sara, di ba? Basta meron lang mamema, okay na. Eh, yung mga DDS na nag-i-interview doon kay Sara Duterte, mga tanga at bobo din. Ginamit lang nila ito si Sara, ginawa nilang puppet. O di ba? Alam nyo DDS, wala naman kasing pakialam eh. Sa totoo lang, walang pakialam ho ang mga DDS vlogger na mapahiya itong si Sara Duterte. Bakit? Kasi ang pakialam ng mga DDS vlogger na nag-interview kay Sara Duterte is for views lang yan. For engagement lang yan. Wala silang pakialam na napahiya na pala at saka maling-mali na yung analogy at saka yung analysis na sinabi ni Sara Duterte tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Walang pakialam ho ang mga DDS vlogger kay Sara Duterte, kundi pira-pirahan lang yan. O diba? Gets na ba natin? So before natin pag-uusapan ulit si Sara Duterte, mga kababayan, tungkol sa kanyang statement sa eroplano, well, i-shoutout muna natin. So kasama natin nandyan si Katida Darl, Haitsu M.E., Trexie Villa, Leonardo Astillero, nandyan din si Celito Rivera, Walter Romano, Haitsu Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, at nandyan din si Phil Macabato from Toronto, Canada, Haitsu Munez Borromeo, Gina G, nandyan din si Mex Talks Vlog or Tita Dones, Haitsu Maria Marilyn Embido Bautista, Ashin from Greece, nandyan din si Nestor Potian, Mona Nases, Rayon Inicosi, Fibron Yula, hi to Susie Reyes, nandyan din si Tinkerbell, Michael Venas, Consuelo Corpus, at nandyan din si Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, kanina ho, di ba napunta si Representative Laila de Lima at kasama niya si Father Flabe. Nandun sila, mga kababayan, sa DOJ kasi sila ay nag-file ng kaso ng perjury at saka cyber libel doon sa 18 Marites at saka kay Attorney Baligod. Yes, nag-file na ho ng kaso, mga kababayan, si Representative Laila de Lima. Sa ngayon, sumabog ang mga DDS. Bakit daw inuna yan? Bakit daw hindi inuna yung issue sa Middle East? O di ba? Dinivert ka agad, mga kababayan, pero hindi nyo mapipigilan si Representative Laila de Lima. Bakit? Kasi nga sinisiraan niyo na hindi naman siya nakatanggap, hindi siya tumanggap ng pera or nandun sa maleta or nandun sa paper bag according ho ng 18 Marites kasi nga inibabigla kanyang sinasabi. Diba? Sinisiraan nyo kasi. Idinadama nyo kasi si Laila de Lima. So ngayon, nag-file ng cyber libel at saka perjury. Iyakan ang mga DDS. Ang nangyari ngayon, mga kababayan, ang 18 Marites, ito'y kumpirmado, nagtatago na. Yes, kumpirmado, nagtatago na. Ano ang kanilang rason? For security purposes daw, mga kababayan. For security purposes, yung 7, una na hong nagtago. Diba sinabi ko na yan sa last vlog natin, unang nagtatago yung 7. For security purposes daw, mga kababayan. Pero yung mga tao na yon, meron silang kaso sa murder, kaya sila nagtatago. Ngayon, and the rest ng 18 Marites, nagtatago na rin, mga kababayan. At yan ay ayon kay Mag Defensor. For security purposes daw. Nagtatago sila, bakit? Kasi sila ay napahiya dahil sa kanilang katarataduhan, sa kanilang kalokohan na ngayon na booking na.
Scripted lang lahat. Ito ay destabilization plot para masira ang Marcos administration. For security details daw, napahiya sila kasi nga nalaman ang kanilang pakay dito na hindi naman para sa mga Pilipino kundi para lang sa kanilang personal interest. Para sa kanilang puo na si Sara Duterte at kay Digong, mga kababayan. Iniisip na nila ang Pilipinas, iniisip na nila yung mga Pilipino, ang iniisip nila ang mga DDS lang. Sila lang dito yung naglulukuhan, mga kababayan. Kasi ang pag-aakala nila na madala sa kanilang kadramahan yung majority ng mga Pilipino. Pero iba ang nangyari. Pinagtatawanan sila. Ngayon, sila yung tinuturo ngayon na naninira at gumawa ng destabilization plot para masira si President BBM. So, anong nangyari? Nagtatago na sila lahat. Buti nga. Pero hindi nyo mapipigilan si Representative Laila De Lima. Mga kababayan ko, dito na tayo sa nangyari sa dalawang ungas na itong si Topacio at saka itong si Suntay. Anong nangyari sa Ivan? I am very sure na narinig nyo na, di ba si Suntay ay hindi tinanggap ang kanyang non-apology statement ni doon kay Ann Cortez. Kasi si Ann Cortez, mga kababayan, the other day, nagsalita na hindi niya tinanggap ang non-apology statement ni Suntay sa kanya. Yes, hindi. Tuloy ang laban, mga kababayan. At dapat na talaga kasi nga 'di ba ipinahiin nila si Ann Cortez at napansin niyo ba sunod-sunod ngayon yung mga naratibo very coordinated talaga yung atake ngayon ng mga DDS doon kay Ann Cortez. Gusto lang ipahiya mga kababayan. 'Di ba? Pero mababaliktad sila. Bakit sa Ivan? Kasi nga 'di ba si Kita Duterte mahilig din 'yan magsimsot. Si Sara Duterte, meron din siyang picture na siya ay nagsimsot. Pwede ding gamitin. Pinagnanasaan din ba ni Suntay at saka ni Topacio si Sara Duterte, si Kita Duterte, si Loren Badoy, itong si Joy De Viber, or baka si Sasot or Sas Rogando Sasot, pinagnanasaan din ba ni Suntay at saka ni Topacio? Pwede nating mabaliktad. Sa ngayon, para iwas disbar itong si Topacio, mga kababayan, anong ginawa niya sa Ivan? Tinanggal niya or gin-private niya ang kanyang programa kung saan doon natin nakita na binastos niya si Sara Ilago at saka itong kapatid ni Ann Cortez na si Jasmine Cortez, mga kababayan. Yes, gin-hide niya kasi iwas disbar. Ang pag-aakala niya, hindi na natin na screenshot, mga kababayan, or hindi na natin na screen record, or pag-aakala niya, wala tayong kopya. Meron ho. Topacio at saka Suntay, aasahan nyo, merong kaso sa kanila, mga kababayan. At sana siya ay madisbar, mga kababayan, kasi gunggong na yan eh. So anyways, dito na tayo. Ano yan si Ivan? Sa statement ni Sara Duterte, na katangahan. Una, ipapakita ko muna sa inyo and I'm very sure na nakita nyo na to sa ibang mga vlogger tungkol ito sa sinabi ni Sara sa airplane statement. For more details, let's watch this. Kadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Okay, so ngayon, narinig na natin ang kanyang sinabi, mga kababayan, kanyang analogy. Comparison niya sa nangyari nung panahon ng pandemya na ganun daw ka-easy kukuha ng chartered plane or kukuha ng flight, mga kababayan, para kunin yung mga kababayan natin sa lugar na yan at dadalhin sa ibang lugar. Di ba ang kanyang ginpresenta, mga kababayan, yung flight from Davao to Manila. So Manila to Davao. Ibig sabihin, domestic flights, mga kababayan.
Diba? Maling-mali ang kanyang komparison. Bakit? Hindi naman kasi domestic issues yun nangyari, kundi sa international conflict mga kababayan. Doon ho sa ibang lugar, international ho ang nangyayari at hindi naman domestic ang nangyari. Diba? Kaya nga naging viral ito kasi nga katangahan ang analysis ni Sara Duterte. Maling-mali ang kanyang analogy, mga kababayan. Kaya nga viral na viral talaga eh. At dito natin nakikita kung anong klaseng leader at pag-iisip meron itong si Sara. Unang-una, Sara Duterte, bakit mo naman ikumpara yung panahon ng pandemya dito sa issue ng military conflict? Ang ating kalaban sa panahon ng pandemya is virus. Alam natin yan, virus mga kababayan. Ang kalaban natin kapag pupunta ka doon sa Middle East ay physical ho na threat sa labas ng airplane. Ang panahon ng pandemya nasa loob pero virus. Napakalayo talaga na komparasyon mga kababayan. At unang-una, kasi nga diba ipinakita niya dito, sabi niya, ganun daw kadali kukuha or magrenta ng airplane para gagamitin pang repatriate sa mga kababayan natin sa ibang lugar. Ganun ba kadali yan? Mga kababayan ko, ganun ba kadali kukuha ng airplane? Kasi daw powerful si BBM. Ganun daw kadali kukuha ng airplane kung gugustuhin niya. Sara Duterte, parang hindi siya BP mga kababayan, no? Talagang hindi niya alam or kukunti lang kanyang kaalaman sa international law. At meron bang airplane mga kababayan na missile proof? May nakita ba tayo? Meron bang missile proof na airplane? And second, hindi ho basta-basta magpapadala ng airplane doon sa ibang lugar. Bakit? Ilalo na ngayon sa sitwasyon ngayon. Kasi kailangan mo talaga ng masinsinang diplomatic discussions yan. Kailangan mo ng diplomatic clearance yan. Kung ano yung pakay mo sa lugar na yan. At do you think bibigyan ho ng clearance ang airplane kung merong ipapadala doon? I-close nga yung airspace dahil sa missile threat na gawa ng taga-Iran. Nagets ba natin, DDS? Kaya nga nasabi natin dito na kulang ho sa international law or kulang ho sa kalaman sa international law itong si Sara Duterte. Ihambing mo pa naman yung pandemya versus gera mga kababayan. At isa pa napansin natin, ang ginamit niya doon hindi international flights, kundi domestic flights mga kababayan. Diba sabi niya, ang dali ho kukuha ng airplane, chartered plane, para ating rentahan at saka i-pick up na lang natin yung mga tao doon sa Maynila. Diba sabi niya, from Davao to Maynila, Manila to Davao. Ganon lang daw yan ka-easy mga kababayan. Domestic flight ang kanyang sinasabi, ang issue ngayon international ho, DDS, international ho, Sara Duterte. Baka hindi niya naintindihan mga kababayan or baka tulog pa siya or baka hindi niya alam kung ano yung gera or missile threats. Kasi nga ginawa niyang komparison yung pandemya sa domestic flights. Well, walang problema ho ang domestic flights. Kayang-kaya ho yan ni BBM. In just a snap, walang problema ang domestic flights. Bakit? Kontrolado ho ng presidente ang bansang Pilipinas. Pero hindi kontrolado ni BBM yung international. Kasi kailangan talaga ho ng masinsinang diplomatic discussions yan para makuha mo ang kanilang clearance, DDS. Diba? Nakakatawa talaga eh. So ganun, alam nyo, mas smart pa ang ating mga solid viewer, ang ating mga viewer dito kaysa kay Sara Duterte. So totoo lang, mas smart pa ho yung mga viewers natin dito kaysa kay Sara Duterte. At yan ho ang totoo. Kaya nga napansin kaagad ho ng mga netizen ang sinabi ni Sara na mali talaga. Bakit ganon ang kanyang sinabi? So hindi dapat maging presidente ito si Sara Duterte sa darating na 28 kasi kawawa ho ang bansang Pilipinas, kawawa ho ang mga OFW. At hindi rin niya alam mga kababayan na meron na palang nakauwi na mga OFW. Ilan na lahat Sir Ivan? 419 ba if not mistaken lahat? Yes, 419 as of this moment. At meron pang darating mamaya ho na mga OFW. Yes, meron ang dumating ho mga DDS. At ilang flights na ba ang pabalik-balik doon? Pang-6 na ba or pang-7 na mga kababayan? At hindi yan alam ng mga DDS. Bakit? Kasi nga hindi naman hilig for publicity yung taga DMW, yung taga Department of Foreign Affairs, yung taga OWA. Hindi kasi hilig sa publicity. Ang mga DDS lang kasi ang mahilig sa publicity. Di ba? At kapag masasalita si President BBM, tinatawag ka agad na reporter.
Bakit DDS, hindi ba pwede na ipaalam ng ating President BBM yung mga nangyayari sa bansa natin, yung mga nangyayari or update doon sa ibang bansa at kung ano ang kanyang plano? Hindi ba pwede na kanyang ipapaalam dito? 'Di ba? Kaya nga nakakatawa. So dapat mag-isip-isip kayo tungkol dito kay Sara Duterte. Kung siya ba talaga ay karapat-dapat na maging pinuno natin ng ating bansa. Pero dito sa kanyang sinabi, I think not. Ikis yan kay Sir Ivan at ikis yan ng mamamayang Pilipino. So ngayon mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo itong statement ni President BBM. Noong nakaraang 2 linggo ay nag-vlog tayo tungkol sa mga pulisiya. Laking gulat namin na makita namin ang comment section dahil sa dami ng suggestion ninyo. Tama lang, naihiyag ninyo ang inyong mga saloobin. At wala ring malaki o maliit na hinaing, lahat po yan ay problema basta pabigat sa pamumuhay ng tao. At nandito naman kami para makinig at aksyonan ang mga bagay-bagay na yan. Basahin natin ang ilan sa inyong mga suggestion. Mula kay Geraldo Buena, Mr. President, yung mga senior citizen natin kapag binibigyan ng ayuda, bakit naman po kailangan pang magpunta sa court at paghihintay pa ng matagal bago ibigay ang anumang pinagkakaloob sa kanila? Madalas kailangan pang intayin yung politiko na dumating dahil isa-isa pang silang magsasalita sa harap at paulit-ulit lang naman na ipinapakilala ang kanilang mga sarili. Nakakarindi sa panindinig ito. Pwede bang tapusin na ang ganyang kalakaran? Sayang ang tanggapan ng barangay kung hindi sila pwedeng gamitin upang ihatid sa bawat bahay ang benepisyaryo ang ayuda para sa kanila. Alam nyo po, basta't ito ay mga programa ng national government, ang mga speech at iba pang pang-epal bago ng distribution, hindi na po pwede yan. Hindi pwedeng gamitin ang government services sa pamumulitika o pagpopromote ng sarili. Nakasaad na po ito sa DILG Memorandum Circular at kabilang rin sa provision ng GAA kung paano dapat gamitin ang pondo ng bayan. Bawal na po sa distribution ng tulong na nanggaling sa national government. Sa distribution naman, pinapag-usapan na ang pag-digitize ng proseso. Baka pwedeng GCash. May ibang mga LGU na gaya ng Makati na sinusubukan na ang ganitong sistema. Dapat tignan pa rin ng mga local government unit ang modelong ito. Aralin ang sistema at unti-unting maimplementa. Basta sa national government nang galing yan, mabilis na. Di ka na kailangan makinig sa mahabang speech ng mga politiko. Ito nanggaling kay Bong Dalo. Dapat pong padaliin ang pag-correct sa birth certificate. Kasi po, ang ginagawa nila ay paisa-isang letra lang po. Kung mali ang pangalan at apelyido at birth date, minsana na lang po. Kung late registered naman, ay papupuntahin ka pa kung saan ka na ipanganak. Andito ako sa Luzon, tapos doon ako pinanganak sa Mindanao. Ang layo naman. Magkano pang gastusin? Kawawa naman ang tao. Ay mukha talagang pahirapan ito. Sa tingin ko, sa mga nagagawa na ating improvement gamit ang e-gov at internet, dapat ay isa na ito sa mga serbisyong hindi na nating inaalala. Napaka-basic naman yan. At ilang oras ang kakainin sa inyong araw para lang pilahan ang iisang dokumento. Nitong nakaraang linggo lang, sa pamamagitan ng PSA o Philippine Statistics Authority, meron na tayong PSA e-certificate service. Dito na kayo makakapag-apply ng digital copy ng inyong birth certificate, marriage certificate at iba pang mga dokumento. Dapat ay kasama na ng PSA ang ganitong serbisyo. At kung magre-request ng physical copy, ay dapat naman sa kahit saang branch ng PSA, pwede nang tungkunin. Ang mahalagang bahagi rin dito ay dapat i-recognize o dapat tanggapin ang mga digital document ng lahat ng opisina sa ating bansa. Dapat ito kilalanin ng bawat government office upang maging kapaki-pakinabang ito. Kung tutuusin, marami na tayong serbisyo sa e-gov na kailangan lang fully ma-integrate sa workflow ng iba't ibang opisina. We need to be open in integrating so our digitization program can succeed. But having said that, kailangan natin intindihin na ang physical appearance sa ibang proseso ay hindi natin maisawalang bahala para hindi tayo malusutan ng fraudulent birth registration. Nakita naman ninyo ang nangyari kay Alice Go. At yan, exactly, ganyan ang nangyari. Fraudulent birth registration, ayaw natin naman masama sa ganyan. Mula kay Vivian Saremo, mahal na Pangulo, more training po sa mga youth na maging disiplinado kasi marami na daw pong tamad na kabataan. Sila po kasi
ang pag-asa ng bayan. Salamat, Vivian, sa suggestion mo. Kabataan o hindi, kinakailangan talaga na mas malakas na kampanya sa disiplina. Asahan mo na may ilulunsad tayong programa sa mga susunod na linggo. MMDA Disiplina Campaign, ready to roll out na po yan. Mula kay Mona Lisa at ang kanyang suggestion ay ganito. Ang pahirapan pagkuha ng ID or PSA ng mga taong walang ID. Bongbong Marcos sana po mapansin. Lalo sa mga pinakamahihirap na kababayan natin na di nakapag-aral at di makakuha ng ID. Ito po, sa DSWD natin na siyang nag-handle ng poorest of the poor cases, meron na silang binibigay na pag-abot ID para sa mga street dweller. Pwede na rin yan pang simula. If mag-apply na sila sa barangay or other agencies ng ID, kailangan kilalanin na yan. Siyempre, wala naman pa silang government na ID. Mayroon din co-location program ang DSWD kung saan dinadala nila ang PSA sa mga payout site nila. Ang PSA naman ay tutulungan silang magkaroon ng mga dokumento ng birth certificate, national ID. Ito po ay nakita po natin at pagka pumupunta po sa lalong-lalo na yung tinatawag na street dweller, nagpupunta sa ating mga shelter, kasama na po lahat yan, yung ID, yung DSWD na ID, pati nang kung meron silang prueba doon sa kanilang birth certificate, lahat po ng dokumento binibigay na natin. Pinadali na rin ng PSA ang proseso ng pagkuha ng national ID. Tinatanggap na po ng PSA ang kahit na anong dokumento na may pangalan, araw ng kapanganakan, address, litrato o lagda o thumbmark katulad po ng barangay clearance. Sa mga kababayan po natin na kabilang sa marginalized sector o nakatira sa mga gida, kung may barangay clearance kayo, maaari na po ninyong makukuha ng national ID. Pero para naman doon sa mga iba na hindi naman kabilang sa poorest of the poor at gusto lang makapagsimula, subukan po ninyo ang mga digital service natin. Gaya nung nasa PSA. Gamitin natin nang gamitin at kami naman sa national government dapat ay padadaliin namin ang proseso. Kaya PSA, padaliin nyo na, pabilisin nyo na. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating mga topics ngayong araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalabisan sa inyo, please share natin ating mga vlogs mga kababayan para makaabot ito ang mga totoong mga balita doon sa ating mga kababayan na hindi mga well-informed kasi binulag sila ng mga DDS. Okay, so please like and share. So anyways, kasama din natin, nandyan si Cristina Soriano from Dammam, Saudi Arabia. Hi to Greg Falcon from Cabuyao, Laguna. Nandyan din si Elvin Estioco from Dubai. Hi to Evelyn Garcia, Josephine Gallego, Abing Sulet. Nandyan din si Shirley Risman from Ohio, USA. Lula Taray from Japan. Tess Faraon, Mariusta, Erlinda Arenas. Nandyan din si Tony De Los Rias from New Jersey. Apolonio Nocido, Rita Mejia, Ofelia, Lita Arboleda from Italy. Nandyan din si Rose Hara Joyce Mapa, Adelfa Salgado, Lovella Tangarurang, and Haitso Elmira Macleland. Okay. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Guilty, guilty, guilty. Eh marami naman siya talagang kapabayaan eh. Sa amin sa Davao, marami siyang anomalya, pati tatay niya. Hindi po ba kayo satisfied? Magnanakaw. Alright, good day mga kababayan ko. Kasama niyo naman po si Kuya Heb upang magkalye survey at kasama din natin ang Team BNK TV. Tara, tanungin natin ng mga kababayan natin, ano nga ba ang hatol nila sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Ano pong hatol niyo sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty po. Guilty po. Guilty? Bakit po guilty? Kasi po yung mga kurakot sila sa government. Sa tingin niyo po ba dapat niya rin ipaliwanag yung confidential funds? Yes po, para maintindihan po ng lahat. Nay, pwede magtanong, Nay, kalye survey lang. Okay lang ba? Okay lang? Survey lang? Nay, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty, guilty, guilty. Bakit guilty? Marami siyang kunarakot eh. Kagaya ng ano, Nay? Yung hindi niya mapaliwanag kung saan napunta yung doon sa may tawag dito, yung Confidential funds? sa dami ng mga ginawa niyang tapos ngayon, 'di ba, vice presidente siya, parang wala naman siyang ginawa eh. Sabi nila marami daw siyang nagawa. Ramdam niyo po ba? Hindi. Salamat po. Thank you po. Thank you very much. Boss, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Not guilty po. But not guilty? But not guilty? Wala kasi akong alam dun eh. Wala alam.
Pag not guilty, wala siyang sala. Hindi ko rin alam po. Sino ba yan niya? Si Vice President, di ba? Oo. Oo, wala kang sala ya. Walang sala. Oo. One last question. Pabor ka ba sa pagpatay? Hindi. Hindi ka pabor? Oo, hindi. Ano masasabi mo sa... Ano masasabi mo dito? Papaita lang ako sa inyo, boss. Ano masasabi mo dito sa mga nai-issue sa kanyang pera? 612.5 million, 125 billion 11 days, 65 million, 16 million reported spend OBP, and 15 million confidential fund, and 10 million uncounted confidential fund. Ano masasabi mo? Korap o hindi? Korap yan niya kapag ganyan. Dating na yan, no? Oh, kaya not guilty. Oo, okay. Pwede palitan niya? Pwede naman. Ano ba yung kanina? Not guilty o guilty? Guilty or not guilty? Guilty na lang. Korap yan. Korap pala yan. Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you, thank you. Daming mga question ng mga tao, no? Nakakagulat. Tay, pwede kayo matanong tayo, okay lang? Survey lang po. Okay lang ba? Ano masasabi mo sa kanya, tay, sa impeachment? Gumugulong na po ngayon. Guilty or not guilty? Guilty siguro yan. Bakit po? Guilty. Ang dami niyang kasalanan Ang dami niyang mga pinag-uusapan ng mga kaso, di ba? Opo. Naniniwala. So naniniwala po kayo dito, tay? Naniniwala po kayo dito? Tama yan, Kasi naano sa TV yan napalabas sa TV yan Kaya tama yan. Naniniwala ako dyan. Maraming salamat po. Thank you po. Boss, pwede ka matanong, boss, okay lang? Survey lang, boss. Anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty, sir. Bakit guilty? Siyempre, siya natawag dito. Wait lang. Ako Basta guilty ako. Guilty. So naniniwala ka dito? Saan? No misuse po. Confidential fund. Hindi, sir. Hindi ka naniniwala pero guilty siya. Pala. Totoo yan. Totoo to. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you very much. Grabe yung mga kasi tinatanong natin sa tao, importante yung nakikita nila to. 'Di ba? Boss, ano masasabi mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Not guilty po yata. Bakit not guilty? Ang ibig sabihin, wala siyang pagkakasala. Hindi pa po sinapapatunayan, sir. Hindi pa napapatunayan. Ano po masasabi niyo dito, sir? Yun, hindi po natin alam yan, sir. Di mo alam yung confidential fund. Yung binibintang sa kanya na 612.5 million pesos, 125 million in 11 days, 16 million over reported spending ng OBP, 15 million confidential fund, tas 10.4 million unaccounted confidential fund. Saan po napunta yung pera? Hindi po namin alam yan, sir. Baka siguro. Hindi natin kasi masabi. Di ba? Walang magsasabi ng totoo sa kanila Sa kanila na lang po yan. Literal na sagot ng Pilipino. Salamat po. Salamat po. Thank you, thank you, thank you. Sir, ano masasabi mo sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty, hindi man siya dapat na impeach Kumbaga bilang supporters sa mamayan, mas okay nga na Duterte yung makabalik talaga. Duterte po. Para mas umokay, para bumalik yung dating sigla. Kumbaga, wala, talamak na ulit ngayon Talamak na, sir. So okay lang, sir. Okay lang, sir, na hindi siya magpaliwanag sa confidential fund. Ganito pong pera nawawala. Oo, kasi lahat naman nakadocument yan kahit hindi na siya magpaliwanag. Doon lang sa Commission and Audit. Hindi, ayaw niya po magpaliwanag. Hindi siya magpapaliwanag about sa mga confidential fund. Okay lang, sa akin siguro okay lang kasi nakadocument nga, sabi ko nga naman nakadocument niya. Kahit hindi siya magpaliwanag, nila sa may mismong Commission and Audit, sila na makakasagot nun. COA? Oo, sa COA. COA. So yung COA na lang bahala? Oo. Na tanongin yung saan mo ginastos yung 125 million in 11 days. Oo. Kasi kung magpapaliwanag siya, lahat papaliwanagan niya lahat naman, gusto siyang kontrahin Kaya nakakapagod magpaliwanag. So okay lang sa'yo na hindi mo malaman kung saan napupunta ang pera ng taong bayan? Hindi naman sa ganon. Kumbaga case to case Kung baga sa confidential fund, naipaliwanag niya naman ng una pa lang, napakinggan ko naman yon, kung saan niya ginamit, okay na yon. Pero kung yung mga sa politika gagamitin yung pagtatanong, tatagal talaga yung tanungan. Dapat yung kung ano yung tanong, direkta, sinagot, yun na yun. One last question, sir. Tatakbo siyang presidente, pabor ka ba sa pagpatay? Case din yun. Kung talagang
tulad yan sa mga drug addict, kung mas mauuna silang magpatay ng mga pulis natin, dapat hindi ganon. Kung alam mong yung papatayin mo, okay naman din na papatay dahil nga nakakapag-abuso na, nang-rape na ng mga bata. Kumbaga, pag nakasyabu ka, drug ka, hindi mo na alam ginagawa, makakapatay ka, yun dapat yung mga dapat makakatulan talaga din ng kamatayan. Follow-up question, sir. Follow-up question po. Ano nangyari po sa mga bata na to, sir, nung panahon ng drug war? Actually ba, hindi ko kilala yung mga yan. Pero syempre, nangyari na yan, yung mga na hindi naman natin masabi kung ano yung nangyari bilang mamayan lang din. Si Kian? Opo, si Kian de los Santos. Hindi naman siguro lahat involved sa mga patayan ng ginawa ni dating Duterte, dating Pangulo. Kumbaga, imbestigahan pa rin talaga kung isasama lang ba talaga sa report na napatay or napatay talaga. Hindi natin masabi. Wala naman tayo dun sa reporting eh. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Yan po yung hinanaing ng ating mga kababayan Pilipino. Thank you, sir, for the informative answer. Maraming salamat po. Thank you. Cut mo muna. Ano hatol mo, boss? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po? Gusto ko yan. Paano po kaya yung yung confidential funds na hinahanap? Dapat po ba siya magpaliwanag? Ano po? Hindi na siguro. Hindi na po? Hindi naman corrupt. Hindi po corrupt sa inyo, para sa inyo. Hindi. Okay, maraming salamat po. Ano po ang hatol mo sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po guilty? Marami naman siya talagang kapabayaan eh. Tapos marami pang issue, yung pagnanakaw. Yung sa confidential fund. Sa Tokhang kasama rin siya doon. Marami sa DepEd. Ang dami niyang kinurakot. Mga computer, yung mga mga pagkain na puro napulok lang. Napulok lang. Puro sa kanya. Tas akala mo naman wala siyang maling ginagawa. Kaso lang talaga niyan. Plastic lang naman yung taong yan. Katulad siya ng tatay niya, napakayabang. Akala mo walang ginagawang masama. Halos ng buong ilang taon na siyang nakaupo. May ginawa ba siya? Wala namang ginawa nga. Magmula nung mag-vice president siya, puro paninira lang. Bongbong, kung sino pa yung matinong gumaganap ng trabaho, siya pa yung ginagawa niya parang siya, ngayon, nasaan siya ngayon? Sa Thailand. Ano ginagawa niya ron? Pasyal lang ng pasyal. Tapos sasabihin niya, walang ginagawa yung Pangulo natin. Binabaliktad niya lang. Tapos tatakbo po siya presidente. Ako po. Laki problema natin yan. Kaya nga sabi nila ng DDS, natatakot daw ang mga tao na para pag naging presidente siya. Talagang natatakot. Paano naman pag naging presidente yan ano mangyayari sa Pilipinas? Nabulok na tayo lalo. Yung mga kurakot na dating nasa panig ng ama niya, mabubuhay na naman yun. Pakakawalan niya lahat yun. Ano mangyayari sa Pilipinas? Wala na. Bulok na tayo. Sana nga, sabay-sabay na silang makulong. Sila Bongo, sama na si Estrada, isa rin yan. Si Revilla, si Villanueva, si Bato, na isa rin napakayabang na tao. Akala mo naman, nung nandun pa siya hindi pa siya nalalaman na meron ng warrant of arrest ang yabang-yabang niya, sasama raw siya doon sa presidente niya. Ayun, nasan siya ngayon? Nung malaman lang na meron na raw warrant of arrest, sabi ng iba, chismis lang. Nasan siya nagtatago ngayon? Alam ko, nasa yan? Nasa simbahan ni Kibuloy. Kasi hindi mapapasok yun Hindi mapapasok ng mga pulis yun Kaya doon, malakas ang loob niya, doon siya nagtago. Siyempre, pagbibigyan ni Kibuloy, sige, doon pa pagtago. Doon sa pinagtaguan ko sa ilalim ng lupa. Nandun yan.
Hindi lang mapasok ng pulis. Kasi nga, alam mo na, sa Kibuloy nga medyo nahirapan sila. Ando lang yun. Maraming salamat po. Sige po. Sa kanya sa impeachment, guilty or not guilty? Guilty yan. Guilty yan. Bakit sa po akin. guilty? Sa mga nakikitang mga pinapakitang ebidensya, siguro sa tingin ko talagang guilty siya. Yun naman ang tingin ko talaga. Sa bilang opinion ko lang. Yun po. Kasi po yung mga nawawala katulad po nito. Yung mga nawawala po ng confidential funds, ano? Siguro, pag nag-umpisa ng trial niya, diyan na talaga mapapatunayan na talagang totoo siguro mga yan yung mga pinaparatang sa akin. Na dapat niya na pong sagutin Na ito. dapat sagutin niya yan talaga para malaman ng taong bayan kung ano saan napunta yung mga pera na yan. Dahil yan lahat galing sa mga mamamayan, mga buwis na mamamayan. Ayun lang. Thank you. Maraming salamat po. So, panginit yung mga natanong natin kanina. Tanong tayo dito. Boss, pwede ka matanong, boss, okay lang ba? Sama ka sa vlog. Sir, anong masasabi mo sa impeachment? Ang hatol mo, guilty or not guilty? Para sa kay Sara o kay Bongbong? Para sa'yo po. Para sa'yo po. Not guilty yan. Not guilty. Bakit po not guilty? Dito ba? Opo. Guilty yan. Ay, dito, opo. Guilty ba at guilty po? Guilty kasi hindi niya mapaliwanag yung nagastos niya eh. Okay po. Kaklaruhin ko po Hindi ko po pinakita yung picture para not guilty. 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 Ayun. That is diniretso ko na Tinanong ko pang not guilty pero talagang sagot niya guilty. Sir, so naniniwala po kayo dito na hindi niya mapaliwanag? Sir. Naniniwala ako dyan. Ito po. Naniniwala ako sir dyan. Kailangan mapaliwanag niya para Bilang isang jeepney driver, ano nawala sa'yo? Sir, yung karapatan nating mamuhay ng malinis para tayo umasenso. Hindi tayo aasenso pag puro ganyan ang umupo. Kailangan malinis. Nakakarating sa daong bayan ng tulong ng gobyerno. Okay lang, sama ka sa vlog, okay lang ba sir? May tanong lang kami sir. Sir, current events to, anong hatol mo sa kanya sa impeachment, guilty or not guilty? Guilty. Bakit guilty sir? Yung may kurap eh. So, naniniwala po kayo dito? Nakita ko sa TV yan, iniimbestigahan eh. Iniimbestigahan? Tatakbo siyang presidente, ano masasabi mo? Pwede naman, bakit hindi? Hindi natin pwede pigilan yun eh. Salamat po. Wise answer si sir. Thank you. Okay, rolling. Boss, pwede kang matanong, boss, sama ka sa vlog. Okay lang ba? Okay lang ba, Nay? Sama ka sa vlog. May tatanong lang kami, Nay. Ito po, Nay, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Sino ba yan? Ay, Unggoy. Hindi, tao po yan, hindi po unggoy. Grabe ko naman. Guilty or not guilty? May sala o walang sala? Walang sala. Bakit walang sala? Hindi ko alam. Nay, bakit wala pong sala? Yan. Kaya humatol ako ng walang sala. Hindi ko kasi nakikita. So, okay lang, hindi ka naniniwala dito na yun, naniniwala po kayo dito? Sino naman yan? Siya po. Hindi ko alam. Wala, okay po. So, Nay, one last question, tatakbo siya ng presidente. Sino po? Ito po, ito po. Sara? Opo, tatakbo ng presidente, pabor po ba kayo sa pagpatay? Hindi. Kapitbahay ko yan sa Davao, hindi. Ayaw niyo po sa kanya? Ayaw ko. Bakit po? Marami na kasing anomalya. Sa amin sa Davao, marami siyang anomalya, pati tatay niya. Totoo yun. Maraming salamat, Nay. Thank you po. Anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po guilty? Di ba marami rin siyang ginawang kapalpakan, di ba? Hindi po ba kayo satisfied sa kanya? Kahit 30, Maraming salamat po. Boss, may tanong lang ako. Anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po not guilty? Ano ba yun? Dapat yan, yung kakagaya siya ng tatay niya. Patayin lahat ng adik. Patayin lahat ng adik? Oo. Ano pang gagawin sir? Mga pusher pala. Mga pusher. Oo. So, pabor po kayo sa extrajudicial killing? EJK? Doon matino ang Pilipinas eh. Doon matino? So, total naman po, pabor po kayo doon. So, pabor din po kayo sa mga namatay na bata na to? Namatay ang kasalanan din nila yan. Kasi pinili na lang maging adik. So, yung bata po, adik?
Depende, baka makabataan ngayon, mga nagdadrugs na din. 3-year-old, 4 years old, 5 years old, and the oldest is 19 years old. Eh mga pinatay ng adik yan. Hindi po, nadamay po sa extrajudicial killing. Eh, yun lang eh. Wala na kami dyan. Sige po, maraming salamat po. May tatanong lang po ako. Sir, anong hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po guilty? Eh, magnanakaw. Magnanakaw yan. Ayoko dyan. Ano pong ninakaw? Eh, yung sa, sa ano niya? Confidential. Oo. So sir, Hindi niya mapaliwanag. So ito yun sir, ito yung confidential fund? Oo. Yan. Tapos yung ginastos niya ng 11 days lang yung 125 million. Sige po, salamat sir, thank you po. Tatakbo siyang presidente, ano masabi mo? Eh, hindi ko mabubuto yan. Salamat po, thank you po. Tayo game. Madam, baka pwede po kayo ma-interview lang, short survey lang po. Ano po ang hatol niyo pagdating sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Ako? Naku, nakakaya. Guilty kung ako lang. Bakit naman po guilty? Kasi yung mga yung mga balita na yung pangungurakot niya, yun lang. So, naniniwala po kayong totoo po ito? Oo. Eh, tatakbo daw po siyang presidente. Ano pong masasabi niyo rito? Hindi ko siya iboboto. Yun lang. Sige po, salamat po. Matanong lang kita, Nay. Ito po, ano hatol mo sa kanya sa impeachment? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit guilty? Basta alam ko na. Alam ko na yung mga kasalanan niya. Anong klase, Nay? Pagwaldas ang pera ng taong bayan. Ano pa ba? Ay, kaya tatanong nga po ako, Nay. Eto, Nay. Oh, ano masasabi mo dito? No house or no misuse of confidential. Sinungaling ka. Dapat ba siya magpaliwanag dito? Yes, dapat. Ano pa? Yun lang ang tatanong namin, Nay. Tatakbo siyang presidente. Ano masasabi mo? Ay nako, wag na siya magtangka. Sige po, maraming salamat, Nay. Kung nahihiya siya sa sarili niya, wag na siya magtangka. Salamat po, Nay. Thank you Bagay, po. wala. Hindi naman nahihiya. Kalma lang, Nay. Medyo mainit si Nanay. Yung mainit eh. Thank you, Nay. Okay, so kasama din natin, nandyan si Elma Paga, Terby, Lovella Tangarurang, Crescencia Yanga, nandyan din si Los Makiber from USA, shoutout natin si Mercedes Integra, Jessie Kim, Juicy B, Aspernito, Mercedes Integra, Music My Life, nandyan din si Aileen Drinon, Becky Adasa Carriero, nandyan din si Flaviana Abila, Froy Corpos, LTC, Haitsu Evangeline Borgunyo, Lolo Bernal, Evangeline Rerolie, and Haitsu Royu Hayabusa. Okay, so mga kababayan ko, diyan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much! At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo ngayong araw na may mapagkumbabang puso. Ipinagdarasal po namin ang aming mga kababayan na kasalukuyang naipit sa kaguluhan at digmaan sa gitnang silangan. Takpan mo po sila ng iyong banal na proteksyon. Ingatan mo ang kanilang buhay, bigyan mo sila ng lakas ng loob at gabayan mo ang bawat akbang nila upang sila ay manatiling ligtas. Naway mabilis silang makauwi sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Panginoon, ipinagkakatiwala rin po namin sa iyo ang aming Pangulo na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bigyan mo po siya ng karunungan, malinaw na pag-iisip at lakas ng loob sa pamumuno sa aming bansa, lalo na sa pagprotekta at pag-aalaga sa mga Pilipino saan man sila naroroon sa mundo. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.
bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.